Po, balikan lang natin yung verses natin for this year. Tingnan natin ang Ephesians 5, starting with verse 15 hanggang 17. Sabihan nyo nga po ako magbasa. Sabi niya, see that you walk circumspectly, not as fools, but as wise. Pakisabi po ng malakas, not as fools, but as wise. Ang pag-uusapan natin ngayon ay April Fools. Hindi ko alam kung nakita po ninyo yung sa Facebook, yung nag-viral na April Fools ng isang takoyaki store na sabi nila ay magbibigay sila ng 100,000 sa sino man na magpapatattoo ng logo ng takoyaki sa kanyang noo. At mayroon ngang pumatol at yung pumatol nga na yon ay of course nag-viral at ang daming nakisimpatya, naawa sa kanya kasi ang dahilan niya ay dahil nga raw sa kanyang pangangailangan ng kanyang anak. Yung isa may sakit, yung isa para sa pag-aaral. Pero yun nga po kasi dahil nga sa yun ay isang April Fools na supposedly hindi dapat na sineseryoso, kaya lang mayroon ngang sumeryoso. Kaya ang sabi, sineryoso na rin naman ng takoyaki yung kanilang joke na yon, kaya nagbigay na rin tuloy talaga sila ng 100,000. At least ayon din po sa balibalita. Teka muna, saan ba galing itong April Fools na ito? No? Actually, iba-iba yung mga sinasabi ng kasaysayan. Ang pinakamatanda siguro, pinakanauna na kasaysayan nito ay sabi nila noong mga 16th century, mga 1532, parang ganon. No? Ang panahon na yon ay before that, yung kalendaryo na ginagamit ay tinatawag nating Julian calendar. Okay? Yung Julian calendar ay ang New Year April 1. Tapos, ang Julian calendar pinalitan at ginawang Gregorian calendar. At yung Gregorian calendar, yun yung ginagamit natin ngayon, na ang New Year ay January 1. Ngayon, kaya ginamit yung April Fool, sabi po nila, kasi yun daw mga hindi nakakaalam, maraming hindi nakakaalam, natural, hindi pa uso nun ang social media. Wala pa rin mga media outfit noon. Walang national TV, walang newspaper, di ba? Ang mga tao umaasa lang sa mga balibalita. So yung mga hindi nakakaalam, ang akala nila ang April 1 pa rin ang kanilang bagong taon. Kaya nga po sila yung naturingan ng mga April Fools. At least ayon po sa kasaysayan po na iyon. Pero ano nga ba talaga ang fool sa harapan ng Diyos? Ituloy lang po muna natin ang pagbabasa na ito. Sabi niya ay redeeming the time because the days are evil. Pag-isipan niyo kung paano kayong nabubuhay. Sabi niya, live as fools, do not live as fools but as wise. Tapos redeeming the time because the days are evil. Tapos verse 17, wherefore you be not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Do not be unwise. Sabi niya, or another word for fool. Pakisabi ulit na malakas, fool. Ngayon, ano nga ba talaga ang fool sa harapan ng ating Panginoong Diyos? Merong ilang mga verses na gusto kong tingnan natin na nagpapakita para sa Panginoong Hesus. Ito galing mismo sa bibig ng Panginoong Hesukristo. Ito yung mga tinatawag niya na fools o kaya foolishness. Number 1 verse is in Matthew 7. Tingnan nyo ang Matthew 7 verse 26 hanggang 27. Sabi dito, sabihin nyo ako ulit magbasa, and everyone who hears these words of mine and does not do them will be like a foolish man who built his house on the sand. Verse 27, and the rain fell, and the floods come, and the winds blew and beat against that house, and it fell, and great was the fall of it. No, ano raw? Sabi niya, ang sino mang tao na nakakarinig ng aking salita, pero hindi niya ito ginagawa, ay kagaya ng isang taong mangmang, kagaya ng isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhangin. At siyempre, walang pundasyon. At sabi niya, pagdating ng bagyo, umulan ng malakas, bumaha, at lumakas yung hangin, pinagbabayo yung bahay na yon, bumagsak. At nung bumagsak, sobrang tindi ng kanyang pagbagsak. Ano ang ibig sabihin nito? Unang-una, nakatangian ng foolishness ng isang fool is failure to apply the Word of God. Failure to live out the Word of God. Okay, letter F. Isa-isahin lang muna natin ito. So, ano raw po yung unang-una? Ano ang tinatawag ng Panginoon na fool? Yung nakakarinig ng kanyang salita,
pero hindi raw ito ginagawa. Matanong ko nga muna kayo, ano ba ang pakiramdam ninyo pag kayo ay tinatamaan ng salita ng Panginoon? Come on, come on. Ay, by the way, lilinawin ko lang mabuti to, mga kapatid, ha. Pag ako nagpipreach, hindi ako sadyang nagpapatama, ha. Huwag niyo isipin na, pinatatamaan na naman ako ni pastor. Ako na lang lagi nakikita. Ano ka? Hello, special child? Ang dami-dami natin dito, magpe-prepare ako ng message para lang sa'yo. Tapos 3 beses pa ako mag-i-speak para lang sa'yo. Hindi, alam niyo po, pag ako nagpe-prepare ng message, of course, pinagpipray, at iniisip muna kung ano ang gusto ng Panginoon ay pasabi, pinag-aaralan mabuti ang kanyang salita, at inaaral mabuti ang Biblia para siguraduhin na ito talaga ang ibig sabihin ng salitang iyon. No? At makikita nyo naman yun pag pinapaliwanag natin, right? So ang ibig ko pong sabihin, diba, ang salita kasi ng Panginoon, kahit naman hindi sadya na ipatama yan sa'yo, pero dahil nga yan ay galing sa Panginoon at ang kanyang salita ay buhay, natural at natural, tatamaan tayo ng salita ni Lord. Amen? Amen? Lakas ng tama, pero hindi wasak. No? Red horse yata yun, no? Pero hindi naman, ganoon naman talaga ang Word of God. Lakas ng tama, pero hindi ka wawasakin. Tama? Habang nakikinig ka, tinatamaan ka ng Word of God at pinapamuhay mo ito, hindi ka nawawasak, nabubuhay ka lalo, nabubuo lalo ang pagkatao mo. Amen ba, mga kapatid? Okay? So balik ako doon sa tanong ko. Ano ang pakiramdam ninyo? How do you react kapag kayo ay tinatamaan ng Word of God? Iba-iba kasi di ba? Yung iba kapag tinatamaan sila ng Word of God ay, iba, mangiyak-ngiyak. No? May mga ganyan. Yung iba naman ay tawa ng tawa. No? Tawa ng tawa, no? Oh, okay lang 'yon, umiyak o tumawa, wag mo lang sigurong pagsabayin, no? Pero iba pinagsasabay nila no? Kakaibang ano 'yon, kakaibang kakayahan, no? Hindi 'yon kaya ng normal na tao, ituloy mo lang 'yan, ha? No? So yung iyak tawa, sabay-sabay. Yung iba kapag tinatamaan, yung namamalo ng katabi. Nakikita mo yung gano'n, di ba? Namamalo ng katabi. No, yung iba naman ay titingin sa asawa, di ba? Yung iba nagbablush. Iba-iba right? Pag tayo nakakarinig ng Word of God, iba-iba yung ating reaksyon. Kaya yung iba ay, ano ba sinasabi nyo? Amen? Yung iba, oh, man. Di ba? Iba-iba yung reaksyon natin pag nakakarinig tayo ng salita ng Panginoon. Pero it doesn't matter kung paano mo itong tinanggap. It doesn't matter kung ano ang initial reaction mo kung nung matanggap mo ito, nung marinig mo ito. Ang importante ay nanatili ba ito sa puso mo at ipinamuhay mo. Hello? Kasi pwedeng tumama pero hindi tumimo, kaya hindi pa rin tumino. Right? Pwede, ang pakinig ng pakinig, tapos hindi naman talaga nanatili sa puso, bandang huli, hindi rin na ipamuhay ang salita ng Panginoon. Kaya ayon, sabi ng Panginoon, fool. Bakit? Nakakarinig ka ng mga salita ng Panginoon, nakakarinig tayo ng magagandang mga bagay na sinasabi ng Panginoon, and yet hindi raw natin talaga ito sineseryoso at pinapamuhay. Then ang sabi ng Panginoon na isang sign ng foolishness, no? Halimbawa, pag sinabi mo, ay, blessed na blessed ako sa message ngayon, no? Tapos sabay tanong sa'yo nung sinabihan mo, o di magbabago ka na. Ano sasabihin mo? It's a prank. Di ba? Yan ang problema, di ba? Ay, alam mo, gusto ko yung message tungkol sa solitude. Di ba? Do you like that? Di ba? O ginagawa mo na, no? Hindi, it's a prank. Ganon, no? Ay, alam mo, tinamaan ako tungkol doon sa message sa vainglory, no? Magandang paalala 'yon. Okay, so hindi ka na pa-impress, no? It's a yung vanity, it's a prank, di ba? Yung problema, na minsan nagiging prank lang sa atin. Halimbawa, nung nakaraang Tuesday, ay yung mga andito, mayroon tayong guest speaker, si Pastor Reggie, he talk about honor, di ba? Honor. Wow, no? Ay, ang ganda ng message about honor. Honor your parents. So hindi ka na pala sagot sa nanay mo. No? Hindi, Pastor, it's a prank. Honor God with your will. So nag-first fruits ka na. No? It's a prank. Di ba? Kaya nga, yun ang problema. No? Kapag tayo nakakarinig at hindi natin napapamuhay daw ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Gusto kong tingnan po ninyo ito kasi yung binasa nating verses ay actually last verse ng chapter 7. So, ang mga verses na ito, ang mga salitang ito ay conclusion ng Panginoong Hesus doon sa mga una niyang sinabi.
Actually, yung mula chapter 5 hanggang chapter 7 ay iisang sermon yan ng Panginoon. Ang tawag dyan ay Sermon on the Mount. Bakit? Kasi ang Panginoong Hesus ay nangaral kasama ng kaharap ng kanyang mga alagad doon sa bundok. Kaya Sermon on the Mount. Nag-uumpisa yan sa chapter 5. Tinapos niya sa chapter 7 at sa kanyang pagtatapos, yun nga yung kanyang sinabi. Sino man nakakarinig ng aking salita, pero hindi niya ito ginagawa, ay kagaya ng isang hangal na nagtayo ng bahay sa buhangin. Ano ba ang mga sinasabi ng Panginoong Hesus dito? Gusto ko lang i-run through ng mabilis. Tingnan nyo itong mga binanggit na rito ng Panginoong Hesus sa Matthew chapter 5, 6 hanggang 7. Halimbawa, no, isa sa mga sinabi niya ay patawarin nyo, nung ituro niya ang panalangin na patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, kagaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Sabay sinabi ng Panginoon, kasi kung hindi nyo patatawarin ang inyong kapwa, hindi rin nyo mararanasan ang pagpapatawad ng inyong Ama sa langit. Ngayon ang tanong, tayo ba nagpapatawad? Ipinapamuhay na ba natin yung pagpapatawad na yon? Sabi pa niya, no, mag-ipon ka ng kayamanan sa langit. Verse 19, chapter 5, verse 19. O, kumusta na? Kumusta na yung mga ipon natin dyan? Mag-ipon ng kayamanan sa langit. Sabi pa niya, verse 24, wala makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon. Hindi mo pwedeng paglingkuran ng sabay ang Diyos at ang pera. No? Tapos ano pa? Sabi niya, verse 25, huwag kayong mabalisa sa inyong makakainin, sa inyong iinumin. Chapter 6 na to. At sabi niya, sapagkat ang inyong Ama ang bahala, magtiwala kayo sa Kanya. So kumusta tayo? Worry pa rin ba tayo ng worry? Hello? Verse 33, sikat yung verse na yon. Ano ang kanyang sabi? Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. No, so, ano yon? No? Kumusta na? Priority pa rin ba natin si Lord? Ginawa talaga naman natin siyang priority ng buhay natin. Sabi pa niya ay, sinasabi sa kasulatan, huwag kang makikiapid. Pero sinasabi ko rin sa inyo, ang sino mang tumingin ng may mahalin na pagnanasa sa isang babae, ay nagkakasala na agad sa kanyang puso. O sineseryoso ba natin yon? Di ba? Ano pa? Yung sabi niya, huwag kang gaganti. Chapter 7, verse 1 naman, sabi niya ay, huwag kang hahatol ng hindi ka hatulan. At sabi rin niya, sa chapter 7, verse 7, humingi ka, ikaw ay bibigyan, at humanap ka, ikaw ay makakasumpong, kumatok ka, ikaw ay pagbubuksan. So, kumusta na yon? Nagpe-pray na ba talaga tayo? Diba? As you can see, ang dami-daming sinabi ni Lord dito. Sa isang sermon, mula chapter 5 hanggang chapter 7, ang dami-daming topic na tinalakay ni Lord. Right? Right? Ang dami-dami niya sinabi. Tapos sa kanya binanggit sa bandang dulo, na sabi niya ay sino man nakikinig ng lahat ng ito. Pero hindi nyo naman sineseryoso, hindi naman natin ginagawa. Then sabi niya, ang buhay ninyo ay para lang nakatayo sa isang buhangin na walang pundasyon. Bakit? Kasi ang pundasyon pala talaga ng buhay, ang pinakamatibay na pundasyon ng buhay ay ang salita ng Panginoon na ina-apply. Amen? Ano raw uli? Ang salita ng Diyos na ipinapamuhay ang pinakamatibay na pundasyon ng buhay. As you can see, itong mga verses na binasa natin, yung mga binanggit ko kanina, yung mga sabi ng Panginoon, hindi naman yan yung mga bawal to, bawal yan. Di ba? Napasin nyo, hindi naman ganon? Right? Mga instruction ng Panginoon sa sari-saring areas ng buhay, personal, finances, relationship, no? At sa iba-iba, sa spiritual life, sa iba-ibang areas ng buhay. Pero sabi niya, it's not enough to just hear them, do them. Okay? So that's number 1, letter F, failure to apply the Word of God. Next is letter O, sa salitang full. At tingnan nyo ang Luke 11:39 to 41. Luke 11:39 to 41. Okay, sabay nga tayong magbasa uli. And the Lord said to him. Again, sino nagsasabi nito? Ang Panginoong Hesus. Sabi niya, now you Pharisees, cleanse the outside of the cup and of the dish, but inside you are full of greed and wickedness. Okay? Ano raw sabi ng Panginoon? Sabi, kayo, tingnan yung ginagawa ninyo. Hinuhugasan ninyo ang labas ng pinggan, pero hindi nyo hinuhugasan ang loob. Pinapanatili nyong malinis yung panlabas, pero yung loob, hindi nyo naman nililinis.
Halimbawa, yung baso, nilinisan mo nga yung labas, hindi mo naman nilinisan yung loob. So anong nangyari? Mukha lang malinis, pero ang totoo, marumi pa rin sa loob. Tapos sabi niya, you fools. Okay? You fools. Did not he who made the outside make the inside also? Sabi ng Panginoon, mga hangal, hindi ba yung gumawa ng panlabas, siya rin naman yung gumawa ng panloob? Hindi ba yung panlabas na pagkatao natin na nakikita ng ating kapwa, ay siya rin naman ang nakakakita ng ating mga puso at ng ating mga isipan? Kaya sabi ng Panginoon ay linisin ninyo hindi lamang yung panlabas kundi panloob. So another characteristic ng isang fool, letter O, ay outside righteousness. Pakisabi po ng malakas, outside righteousness. No? Panlabas na katuwiran. Alam nyo, minsan tayo, akala natin, ang daming hinihingi ni Lord. Actually, hindi dami ang pinag-uusapan lalim. No? Gusto ng Panginoon, pag tayo lumalapit sa Kanya, malalim. Talagang nasa puso natin. Nasa buhay natin. Okay? Gusto ng Panginoon na tayo nababago from the inside out. Minsan po kasi, ang mga Kristiyano, meron tayong pagtingin na kapag tayo mayroong mga dati, halimbawa, masamang bisyo, at hindi na natin ginagawa, satisfied na tayo doon, masaya na tayo doon. No? Hoy, magmula nung born again ako, magmula nung makakilala ko si Lord, hindi na ako gumagawa ng ganito, hindi na ako nagdodroga, hindi na ako tumotoma, hindi na ako yumoyosi. Mga ganyan mga pinagmamalaki natin no? Well, tama na wala ka ng bisyo, pero tandaan natin, higit sa lahat, ang nakikita ng Panginoon, hindi lamang yung mga bagay na nakikita sa labas. Higit sa lahat, ang tinitingnan ng Panginoon, yung mga puso natin. Amen? Di ba? Kasi halimbawa, pinagmamalaki mo, uy, ngayon alam mo bro, hindi na ako naglalasing ngayon. Oh, talaga? O di hindi ka na rin magagalitin. No? It's a prank. No? Bakit? Kasi ang nabago lang yung panlabas, hindi naman nabago yung panloob. Ay, alam mo, hindi na ako nahahay ngayon sa drugs. Okay, pero kumusta na? Baka naman ang taas-taas pa rin, ang yabang mo pa rin, taas-taas pa rin ang pagtingin mo sa sarili mo, di high ka pa rin. Right? Alam mo, hindi na ako yumuyosi ngayon. Oo, pero kung makapagsalita ka, umuusok naman yung bibig mo. Diba? Alam mo, hindi na ako nakikipagbasag ulo. Oo nga, pero kung makapamalo ka ng anak mo, matindi. Okay? Kung makapagsalita ka, para ka na rin pumapatay. Diba? So, anong ibig sabihin? Yun nga po, sabi ng Panginoon, hindi lang outside righteousness. Ang gusto po niya ay inside righteousness. Amen? Tingnan niyo yung verse na to. Sabi niya sa same verse na yon, but in the inside you are full of greed and wickedness. Sabi, puno pa rin kayo ng greed and wickedness. Doon po sa verse 39, no? Sabi niya, nililinis ninyo yung panlabas, pero sa loob, puno pa rin ng greed. Ano ba yung greed? No? Yung kasakiman, pagmamahal sa salapi, kasama, alam niyo po, kapatid ng greed, ang inggit, no? Yung envy. Magkapatid yan, dalawang yan, lagi silang magkasama. Pero aside from that, ano pa ba yung mga bagay na nasa loob na dapat i-settle natin, i-deal natin sa sarili natin? Halimbawa, pride, no? Lust, ayan, okay, yung mga galit, mga puot sa kapwa, maganyan, ano po. Dapat po, ang tingin ng Panginoon dyan, mga bagay na karumihan, nagpaparumi sa atin, na dapat ay nagpapalinis po tayo sa Kanya. Amen? Vainglory, yan, no? Mga wickedness na nakikita ni Lord. Okay, next O. Matthew 25, verse 1 to 3. Matthew 25, verse 1 hanggang 3. Pakibasa ulit ng malakas. Si Lord din ulit nagsabi nito. Then the kingdom of heaven will be like 10 virgins who took their lamps and went to meet the bridegroom. 5 of them were foolish, and 5 were wise. Verse 3, why daw? For when the foolish took their lamps, they took no oil with them. Ano ang ibig sabihin dito? Sabi ng Panginoon ay ang pagdating daw ng kaharian ng langit ay kagaya nito. Sabi niya, mayroong 10 abay na babae. Yung 5 wise, yung 5 ay
fools. Yung 5 na wise, ang ibig sabihin po nun, ay nagdala sila ng lamp pero meron din silang reserve na oil. Bakit? Kasi nga naman, pag natagalan yung lalaking ikakasal sa pagbabalik at sasalubungin nila, kailangan mayroon pa rin silang reserve na oil. Yung mga fools, kung ano lang yung laman ng kanilang lamp, yun lang ang kanilang dala-dala. Okay? Ngayon, itutuloy natin yung pagbabasa dyan, nung dumating yung groom, tapos na yung kasal, no? At pagdating doon sa bahay, at dapat sasalubong sila, tapos nung time na yun, tama-tama naman nawalan ng oil yung 5. Kaya kinakailangan nilang lumabas at maghanap ng oil. No? At nung naghahanap sila ng oil, siya namang dumating yung groom at pumasok na sila doon sa lugar na kung saan sila magdiriwang ng kasalan. At siya namang dumating yung 5 na naghanap pa ng oil. Nung nakabili na sila, kumakatok sila, sabi ng groom sa kanila, hindi ko kayo kilala. Ano ang ibig sabihin ba ng Panginoon? Ba't niya ikinuwento to? Ikinuwento niya ito para sabihan tayo na siya ay muling babalik. At sa kanyang muling pagbabalik, gusto niyang dumating tayo na handa. Gusto niyang dumating siya na tayo ay handa na salubungin siya. Kaya nga importante raw na laging mayroon tayong oil, mayroong apoy sa mga puso natin sa pagmamahal at sa paglilingkod sa Panginoon. Mahalaga raw dinadatnan tayo ng Panginoon na totoong sumusunod at naglilingkod sa Kanya. Now, of course, hindi ko alam kung ano ang mauuna na dumating sa buhay natin, ha? Kasi either maunang dumating si Lord o mauna tayong kunin ni Lord. Kayo ba, ano bang mas gusto nyo mauna doon? Parang mas gusto kong maunang dumating si Lord kasi parang hindi na ako magpakape, no? At magpatinapay, no? Para wala na akong gasto sa burol. Mas magandang dumating na lang si Lord, right? Pero hindi natin alam. Regardless, kahit anuman ang maunang dumating dyan, pagkuha sa atin ng Panginoon o yung pagbalik ng Panginoong Hesus, ang importante, daratnan niya tayo daw na mayroon pa ring oil, mayroon pa ring apoy na nagpapatuloy na sumusunod at naglilingkod sa Kanya. Amen? Ayun na nga po kasi ang problema, no? Minsan, may mga tao, may mga Kristiyano na yung ating oil ay limited na limited. Imagine mayroon kang oil, pero yung oil mo pang estudyante lang. Nung ikaw ay nakagraduate na, asan ka na, bebe? No? Nung ikaw ay nakatapos na, nakapasok na sa trabaho, asan na yung oil mo? No? Yung iba may oil pa habang nagtatrabaho, tapos nung magka-love life, no? Asan na yung oil? Yung iba ang oil nila hanggang hanggang buhay single. Pero nung magkaasawa na, nawala na. Lalo na nung magkaanak na. O hindi lalo na nung magkaapo pa, no? Mas lalo na silang nawala. Di ba? Yung iba, ang kanilang oil ay pang good times only. Pag may magandang mga takbo ng buhay, wala silang problema, binibless sila, maganda yung kalagayan nila sa buhay, ayun, parang in love sila kay Lord. No? Parang ang close nila kay Lord at gustong-gustong maglingkod kay Lord. Paano pag wala yung good times, ubos din ang oil mo? O yung iba naman, ang oil nila pang problema, no? Pang crisis. Dahil may problema, kaya lumalapit sa Lord. Pag wala ng problema, goodbye Lord, magkita na lang tayo sa susunod na problema. Di ba? So ganoon, di ba? Teka muna, ganun ba yung oil? Hindi, ang oil na dapat mayroon tayo, pang habang buhay. Katabi, pakisabihan, pang lifetime yan. Hindi yung, di ba kamakailan lang, kinakanta natin, di ba? Nagbaptism tayo, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Then, 5 years later, no? Kumusta ka na? Di ba? Successful ka na, busy ka na, mag-sell naman tayo. No? Anong sagot? It's a? Di ba? It's a prank pa rin. No? Yun ang problema. Okay, letter L, sa salitang full, Luke 12:20 to 21. Luke 12:20 to 21. Sabi, but God said to him, fool, this night your soul is required of you, and the things you have prepared, whose will they be? Tapos verse 21, so is the one who lays up treasure for himself and is not rich toward God. Okay? Letter L is laying up selfish treasure. Laying up selfish treasure. Ano yung letter F muna? Failure to
apply the Word of God. Ano yung letter O na kasunod? Outside righteousness. Yung isa ay oillessness, no? Walang oil. Tapos po, next ay letter L, laying up selfish treasure. Ito ang mga tinatawag ni Lord na fool. Ano ba ang background nito? Sabi niya, mayroong isang mama, umani ng sagana, kasi nga agriculture ang kanilang kabuhayan noon. Sabi niya, ayan, ang dami-dami ko ng ani, napakayaman ko na. Gigibain ko yung aking mga imbakan ng pagkain. At pagkatapos, magpapatayo ako ng mas malaki. At doon ko na iipunin. Tapos magre-relax na lang ako. Ito ang mga sinabi niya sa mga naunang verses. Sabi niya ay, iinom na lang ako, magpapakasaya, kakain. Mag-chill na lang ako sa buhay. Tapos, yun nga, yung sumunod na verse, yung binasa natin, sabi ng Panginoon, fool. No? Hangal, mangmang, sa gabing ito, babawian ka ng buhay. Saan ngayon mapupunta lahat ng mga naipon mo? Tapos sabay sabi ng Panginoon, ganon din ang mangyayari sa sino mang tao na mayaman para sa kanyang sarili, pero dukha naman para sa Diyos. Okay? So that is foolishness. Yung nabubuhay daw tayo para lang sa sarili natin. Di ba? Ang reality kasi ng buhay, pwede mong sabihin, safe na ako, secured na ako sa buhay. Yeah, madaling mag-isip ng ganon, pero maraming mga pagkakataon nag-iilusyon tayo. Kasi at the end of the day, si Lord pa rin ang may hawak ng buhay natin. Right? Yeah, secured na ako, magpapakasaya na ako. Sabi ni Lord, it's a prank. No? Patay ka ngayon. O di wala rin kwenta. Tama? Minsan akala mo, ito, ang ganda ng takbo ng business ko. No, chill na ako. Pero pwedeng yung business din magsabi sa'yo, hey, it's a prank. No? Lalayasan din kita. Diba? Kasi sa lahat ng yan, hindi mo naman talaga hawak. Kahit tao, hindi mo hawak. Tama? Tama? Hoy, ang jowa ko, ang pinakamahalagang bagay sa buhay ko, sa kanya umiikot ang mundo ko. Binigay ko na lahat. No? Tapos bandang uli, sabihin niya, it's a prank. No? Alam nyo, sa totoo lang yung mga may asawa rito, alam natin yan. No? Na kahit na gaano kabait yung asawa mo, yung misis mo, yung mister mo, alam mong hindi pa rin siya ang kukumpleto ng buhay mo. Kahit napakabait niyan, kasi si Lord lang talaga makakakumpleto ng buhay natin. Right? Yung iba, umiikot ang kanilang buhay sa kanilang anak. Basta ako, ang buhay ko ay ang anak ko. No? Sa kanya lahat-lahat. No? Sa kanya sa kanya nakapako lahat ng atensyon ko, lahat-lahat. No? Balang araw, whether you like it or not, ang mahal sa buhay, ang anak, in one way or another, mawawala din naman sa piling natin. Right? So, bandang huli, baka mamaya sabihin na anak mo, Nay, it's a prank. No? Umikot sa aking buhay mo, pero bye-bye. Okay? Kasi nga, ang point ay si Lord lang naman talaga makakabuo ng buhay natin. Kaya sabi niya, it's very important for you to be rich toward God. Hello? Sabi, yun ang problema pag ang isang tao ay rich toward himself, laying up treasures for himself. Kaya nga selfish treasure, kasi para sa sarili. Masama ba ang magpayaman? Tingin nyo. Of course, hindi. Masama ba na mangarap sa buhay? Hindi. No? Pero, ingat tayo, kasi pag selfish treasure, yun na ang sinasabi ng Panginoon na sign ng fool. Okay? Na ibig sabihin na nagpapayaman ako, pero ito, para sa sarili. Hindi ka tumutulong sa kapwa, hindi ka sumusuporta sa gawain ng Panginoon. Di ba? Yung mga ganon. Then, ang tawag dyan, laying up treasure for yourself. Tapos, not rich toward God. Ano ang ibig sabihin nun? Wala kang spiritual life. Walang ministry, walang time for the Lord. No? Ayan po ang problema. Ang sabi ng Panginoon ay selfish treasure. Okay? Importante pa rin ang kayamanang spiritual. Amen? Okay? Pakisabi na malakas, full. Okay? Ito, number 2, mas maigsin na lang to, kasi yung mga verses na binasa natin, yun din yun, the wise. Pag-usapan naman natin ang wise. Pakisabi na malakas, wise. Okay, ano ang unang-unang katangian ng wise? W is wordliness. Okay? Hindi kamunduhan, ha? Hindi kamunduhan. Word. The word of God. Okay? Meaning, ganito, ang taong wise sa harapan ng Diyos ay nabubuhay sa kanyang salita. Okay? Kung babasahin ninyo yung verses 24 and 25,
nung chapter 7 ng Matthew, doon naman, ito naman ang sabi ni Lord. Ganito sabi niya, ang sino man na nakakarinig ng aking salita at ginagawa ito, ay kagaya ng isang matalinong tao na nagtayo ng kanyang bahay sa batuhan. At dahil sa bato, bumagyo, bumaha, lumakas ang ulan, binayo ng malakas yung kanyang bahay, pero nanatiling nakatayo at hindi man lang bumagsak. Bakit? Matatag ang pundasyon ng kanyang buhay. Ang ibig sabihin, kung gusto natin talaga ng buhay na may pundasyon, ito ay sa pamagitan ng salita ng Panginoon na ipinapamuhay natin. Amen? Salita ng Diyos na ipinapamuhay. As you can see, mga kapatid, kung titingnan nyo, ang sabi ng Panginoon dito sabi niya ay kung gagawin ninyo ito, ay ang buhay ninyo magiging matatag. Ang buhay ninyo ay mayroong pundasyon. Mapapansin ninyo na may pinapagawa si Lord, pero kanino ang pakinabang? Come on, kanino ang pakinabang? Pag ba sumusunod ba tayo sa Diyos, siya ba ang nakikinabang? Come on. Pag ginagawa ba natin yung sabi niya na wag gawin natin at hindi natin ginagawa, yung hindi niya pinapagawa, si Lord ba ang nakikinabang? Pansinin niyo, ang sabi dito ay tayo ang nakikinabang. Mas magiging matatag ang buhay mo. At yun ang totoo. Ang Diyos, maraming mga bagay na gusto niya na iwasan natin at maraming mga bagay din naman na gusto niya gawin natin kasi yun ay alam niyang ikabubuti natin. Hindi yun para sa Kanya. Dahil sa totoo lang, andito ka o wala ka, kisumunod ka o hindi, kiseryosohin mo siya o hindi mababawasan ang pagka-Diyos niya. At hindi rin madadagdagan ang pagka-Diyos niya. Kumpletong-kumpleto na si Lord. No? At wala na siyang kakulangan sa buhay niya. Kaya wala na tayong magagawa para dagdagan pa siya. Hindi. Kung mayroon man tayong ginagawa at pinapagawa ng Lord yun sa atin, iyon ay para sa ating sariling kabutihan. Para sa sarili nating kapakanan. Maliwanag ba yon, mga kapatid? Kaya nga importante, sumusunod daw tayo sa salita ng Panginoon. Kaya nga ang tanong no? Ang buhay ko ba ayon sa Word of God? Kasi minsan nabubuhay tayo, hindi ayon sa sinasabi ng salita ng Panginoon. Nabubuhay tayo, lalo na ngayon, nabubuhay tayo ayon sa sinasabi ng social media. Right? O ito ang uso ngayon. O ito pala dapat ngayon. No, yun ang pinapamuhay natin. Di ba? Nabubuhay tayo sa sabi ng tao, hindi na tayo nabubuhay ayon sa salita ng Diyos. Mas sineseryoso natin ang sasabihin ng tao, hindi natin gaanong sineseryoso ang sinasabi ng Diyos. Yung iba nga dyan, mas sineseryoso pa at pinapaniwalaan pa yung mga memes kaysa sa mga verses. Come on. Di ba? Uy, ang ganda ng meme na yun, sinare mo agad. Pero pag yung verse, di mo ma-share. At hindi mo nga mapaniwalaan. Pero yung meme na gawa-gawa lang ng tao, paniwalang-paniwala tayo. How about that, mga kapatid? No? Dapat ang buhay natin, ang standard ng ating pamumuhay at paniniwala ay ang salita ng Diyos. Maliwanag? Okay, letter I, inside righteousness. Yan, inside righteousness. Bakit? Kasi sabi ng Panginoon, linisin mo rin. Hindi lang yung panlabas. Linisin mo pati yung loob. Gusto ng Panginoon na sa buhay po natin, tayo po nalilinis talaga yung ating pagkatao, yung ating puso. Ganito, mga kapatid, lahat tayo mahal ni Lord. Lahat tayo tanggap ng Panginoon. Naniniwala ba kayo? Loves kayo ni Lord. Diba? Sa totoo lang, kung mayroong higit na nakakakilala sa atin, walang iba kundi si Lord John. Isipin mo ganito, pag-isipan nyo ganito gaano kalaki ang pagmamahal ng Panginoon. Isipin mo ganito, kung itong taong katabi ko, kunwari, kung itong taong ito na malapit sa akin, ay kilalang-kilala talaga ako. Alam niya lahat ng takbo ng isip ko, alam niya lahat nararamdaman ko, alam niya lahat yung mga, kung ano-anong mga kalukuhan na mga naiisip ko. Alam niya lahat yung mga tinatago ko sa kaloob-looban ko. No? Mamahalin pa kaya ako nito? Malaking tanong yon, tama? Tama? No, kung kilalang-kilala ako ng lubos-lubos dito, pati yung mga naiisip kong masama tungkol sa kanya. Minsan naiisip ko madapasan na siya. Mamahalin pa kaya ako nito. Di ba? Pag sa tao, mahirap, tama? Pero alam niyo, iba si Lord. Kilalang-kilala ka niya. Wala kang maitatago sa kanya. Alam niya yung lahat na nasa puso mo, sa isip mo. Pero mahal ka pa rin niya. At welcome ka sa kanya. Amen? So, ganun kalaki ang pagmamahal ni Lord.
Ngayon, mahal ka niya, tanggap ka niya, kaya you can be honest to Him. Huwag kang mahiyang lumapit sa Kanya, maging honest ka lang. At sabihin mo sa Kanya, Lord, ito po yung struggle ko, ito po yung loob ko, ang dami ko pa rin, ito yung sama ng loob ko, ang dami ko pa rin mga hinanakit sa buhay. No? Na ang dami kong mga kinikimkim na sama ng loob, tulungan mo ako na mawala ito. Right? Kasi nga, alam naman ng Lord yun, kahit di mo sabihin sa Kanya eh. Lord, ito po ako, ang dumi ng isip ko, green-minded ako. Diba? O di sabihin mo rin kay Lord, no? Total, alam din naman ng Panginoon, tulungan mo ako, Panginoon, na magbago. Di ba? Lord, ang yabang ko talaga eh, hindi lang halata eh, pero sa totoo lang, mapagmataas ako eh. Di ba? Hindi lang nila gaanong napapansin eh, pero kita mo naman yung Lord eh. Di ba? So, alam ng Panginoon yon, pero you can ask God and He can change you. Okay? Kasi ang Panginoon po ang tumutulong sa atin. When we talk about righteousness, remember, it's not by your own strength, it is by the power of God. By the strength of God. Sa tulong ng Panginoon na kumikilos sa buhay natin. Okay? Letter S is steadfastness. Steadfastness. Bakit? Yun pong oil. Ang gusto ng Panginoon, yung oil mo panghabang buhay. Hello? So, ibig sabihin, steadfast, pangmatagalan. Diba? So, ibig sabihin, bilang isang totoong Kristiyano, gusto ng Panginoon na yung oil sinisimbolize ng ating tuloy-tuloy na pagsunod at paglilingkod sa Kanya, dapat talagang nananatili yan sa buhay natin. Gusto ni Lord. Sabihan mo yung katabi mo, come on, pakisabihan, gusto ni Lord, oily ka. Pagkinawa kong oily. Ay, ang dry, no? Hindi, gusto ni Lord taong grasa, no? Hindi, dapat tayo raw ay oily, right? Steadfast, nagpapatuloy, hindi nawawala. Amen? Amen? Alam nyo, ako po, lumapit sa Panginoon, nakakilala ko sa Panginoon, 15 years old ako, sa Pangasinan. 15 years old. At ngayon, 53 na ako. Tutusin ang habang panahon na, di ba? Nung panahon na yon, mula nung kabataan ko, nag-aral ako ng Bible College, nag-aral ako ng seminary, nagpastor ako, pangalawang church ko to na pinagpapastoran. Ang dami ko na rin namang pinagdaanan sa paglilingkod sa Panginoon. Ang dami na rin mga struggles. Ang dami ko na rin mga masasakit na mga pinagdaanan, mga hihirap na mga sitwasyon. Merong time, nung bago ako gumraduate ng Bible College, at saka nung bagong pastor ako, ang tindi ng aking mental struggle, no? Mga questions sa isip ko. Ang dami kong tanong, ang dami kong doubts tungkol kay Lord, tungkol sa Bible, tungkol sa sarili ko. Ngayon ko na lang naintindihan. Ito na lang, actually, na-realize ko, nung mauso yung mga salitang overthinking. No? Ngayon ko na lang naintindihan, overthinker pala ako nun. No? At ang pinakamahirap na struggle, mental struggle. No? Mahirap yun. Pero, na-realize ko, no, na sa lahat ng yon, hindi ako iniwan ng Panginoon, basta ako nagpatuloy lang sa Kanya kahit nag-i-struggle ako at kumapit lang ako sa Panginoon. At pagkatapos kung ma-overcome yon, pagkatapos na malagpasan ko lahat ng yon, ay mas masasabi ko tumatag ng matindi ang aking pananampalataya. At naging mas matibay ako sa Panginoon. No? Alam niyo, pag sumusunod ka sa Panginoon, may mga pagdadaanan, natural yon sa buhay. Pero, importante, you know how to be steadfast. Amen? Meron akong song na narinig dati, nung ako 16 years old, narinig ko sa youth camp. At ang title ng kanta, theme song yun ng youth camp namin, ang title ng kanta, Keep the Flame Burning in My Heart. Keep the flame burning in my heart. At yun ang naging kanta ko sa Panginoon. From time to time, yun pa rin pinagpipray ko hanggang ngayon, Lord, please, keep the flame burning in my heart. Hanggang ngayon, no? At yun pa rin ang prayer ko, hanggang tumanda ako, hanggang kunin ako ni Lord o hanggang dumating si Lord, basta yun ang gusto ko. Nadaratnan ako ni Lord na nag-aapoy at patuloy na sumusunod at naglilingkod sa Kanya. Amen? Steadfast. Pakisabi ng malakas, steadfast. Last, eternal riches. No? Eternal riches. Bakit? Ang sabi ni Lord uli, doon sa mama, sabi niya, hangal. Nagpapakayaman ka para sa sarili mo, dukha ka naman para sa Diyos. Patay ka ngayon. No? Pero at the same time, doon sa Matthew din, sabi ng Panginoon, mag-ipon ka ng kayamanan sa langit. Mag-ipon ng kayamanan sa langit. So eternal riches. Kumusta tayo pagdating sa ating spiritual life? Kumusta tayo pagdating sa ating paglilingkod
sa Panginoon. Kasi gusto ng Panginoon pala, nakakaipon ka ng kayamanang spiritual. Yung spiritual riches, yung eternal riches, yan yung hindi talaga mawawala kahit kailan. Lahat naman talaga mawawala di ba? Pero yung ginawa mo para sa Panginoon ay hindi mawawala kahit kailan. Kahit magsakripisyo ka, alam mo, may pakinabang pa rin yun sa harapan ng Panginoon. Amen? Okay? So ganito, no? Halimbawa pa, ano ba? How do I do that? Merong common na sinasabi, tatlong letter T. Una, what can you give God? No? Una, you can give God your time. Time. Pakisabi ng malakas, time. Halimbawa ganito, we are giving God our time. Nagwo-worship tayo sa Kanya. That's good. Pero daily, in every day of our lives, it's very important that we also give God time. Ibig sabihin, nagpipray, naglalaan ng panahon para magbasa ng Kanyang salita. Give God your time. Kasi yun po yung isang bagay na kayamanang spiritual. Right? Give God your talent. Yung ating mga kakayahan daw, ipaglingkod natin sa Panginoon. Pwede ba yun, mga kapatid? Yung, naniniwala ba kayo, may kakayahan kayo? No? Kung chismosa ka, i-chismis mo na lang si Lord. Kung yun ang talent mo hindi karirin mo na, gamitin mo na lang para kay Lord. Right? Kung ano man yung mga kakayahan natin, as you can see, mga dito sa church po, karamihan dito mga volunteers, bakit we're using our talents for God, right? Okay? Ano pa? Yung treasure, no, sa pamagitan ng pagsuporta sa gawain ng Panginoon, pagtulong sa mahihirap, treasure, yan na isang bagay na paraan ng pag-iipon ng kayamanan sa langit. No? Sabi ng Panginoon ay, sino man na mang-iwan ng kanyang bukid, ng kanyang magulang, ng kanyang anak dahil sa akin, ay aani ng 100 beses, hindi lamang sa buhay na ito, kundi hanggang sa kabilang buhay. Ibig sabihin, walang lugi pag kay Lord po natin ini-invest yung ating buhay. Amen? Okay? Tingnan nyo itong quote na to. Sabi nung isang sikat din na lingkod ng Panginoon, si Jim Elliot. Okay, pakibasa po ng malakas. Sabi niya, he is no fool who gives what he cannot keep to gain that which he cannot lose. Lose. No? Letter E sa dulo. Sabi niya, he is no fool who gives what he cannot keep to gain that which he cannot lose. Tumayo na po tayong lahat. Ano sabi niya? Do not be fools, but be wise. Pakisabi po ng malakas, come on, pakitignan yung katabi, pakisabihan, don't be a fool, be wise. Come on, sabihin mo sa sarili mo, I am not a fool, I am wise. Yan ang gusto po kasi ng Panginoon na makita sa atin, no, na mga sumusunod po sa Kanya. Yan ang panawagan niya sa mga tao. No? Mabuhay talaga ng mayroong karunungan. And again, as I've said, as we have just read doon sa mga verses na yon, yung verse na yon, listen carefully, yung verse na yon na binasa natin, ang kasunod niya agad ay redeeming the time. Ito ngayon nakikita natin sa harapan. Yung theme natin this year. Sabi niya, do not be fools, but be wise. Redeeming the time, because the days are evil. So ang pamumuhay ng mayroong foolishness o mayroong wisdom ay nakatali doon sa katotohanan na limited ang buhay. Tama? Na limited ang oras, limited ang panahon. Kaya nga, sabi nga nila, kung hindi ngayon, kailan pa? Diba? Kung hindi ka ngayon magpapaka-wise sa harapan ng Panginoon, then, kailan pa? So, redeem the time. Ang panawagan ng Panginoon sa atin is for us to live by His Word. At pahalagahan natin yung mga bagay na para po sa Kanya. Magpatuloy na sumusunod at naglilingkod sa Kanya. Pwede ba, pumikit lamang po tayo, lumapit po tayo sa Panginoon. At naniniwala ako, kinakausap po kayo ng Panginoon ngayon. Because this is the Word of God. Hindi ito salita ng pastor, salita ito ng Panginoon sa atin. At kung ito ang pinapasabi sa atin ng Panginoon, how will you respond to the Word of God? Redeem the time. Ito na ang oras, ito na ang tamang pagkakataon para tayo raw talaga sumeryoso sa pagsunod.
at paglilingkod sa ating Panginoon. Be wise, do not be fools. Kung sa oras na to, sinasabi mo kay Lord, yes Lord, yes Lord. Pinipili ko po mabuhay ng may wisdom. Pinipili ko, ibig sabihin nun, pinipili ko ang sumunod sa iyo. Pinipili ko ang maglingkod sa iyo. If that is you, kapatid, sabitin mo lang kay Lord, yes Lord, yes Lord. Binibigay ko ang buhay ko sa iyo. I choose you, Lord. Salamat po, Panginoon. At sa oras pong ito, lumalapit kami ngayon sa inyo. Salamat sa paalala ng inyong mga salita. Hinihiling namin ngayon, Panginoon, itanim nyo ang mga salita nyong ito sa aming mga puso, sa aming mga buhay, magbubunga po ito. And Lord, lalabas kami sa lugar na to na mayroong panibagong lakas, panibagong direksyon sa buhay, na lalakad kami ng may karunungan. Lalakad kami ayon po sa salita ninyo. Hinihiling ko po, Panginoon, na ilapit mo pa kami lalo sa iyo. At ganoon din po, suguin mo kami mula rito, na taglay po namin ang basbas ninyo sa amin. Basbasan nyo ang bawat isang pamilya na represented dito. Ang bawat pamilya, hinihingi ko, Panginoon, ang kapayapaan, ang kaligayahan, ang pagmamahalan, ang pagkakaisa, ang probisyon, ang kasaganaan sa buhay. Tulungan niyo po sila, Panginoong Diyos. Hinihiling ko anumang problema sa kalusugan, problema sa relationship, problema sa hanap buhay, mga pangangailangan, tugunan po ninyo ang inyong mga anak. Samahan niyo po sila. Paranas niyo po ang inyong sarili pa lalo sa amin sa mga susunod na mga araw, Panginoong Diyos. At makita nga po namin na dahil nakapiling ka namin dito ngayong oras na to, sa mga susunod na araw, ay mas mararanasan ka pa namin sa buhay namin. Thank you, Lord. At ngayon, tinatanggap po namin ang basbas niyo sa buhay namin. Mga kapatid, pagpalain kayo ng Panginoon at ingatan niya kayo. Pagliwanagin niya ang kanyang mukha sa inyo at ibaling niya ang kanyang tingin sa inyo. Pansinin niya lagi ang inyong mga lakad at ang inyong mga panalangin at maging mapagbiyaya siya sa inyo. Magmula sa araw na to, sa lahat ng araw ng inyong buhay, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen at amen.